Hello, magandang araw mga kababayan, mga ka-OFW ko, kamusta kayo? Ang topic natin today, pinadala sa atin ng sender 3 days ago. Sana hindi pa tayo late kasi mukhang nagmamadali ang sender sa advice natin. Basahin natin mula kay Marian Ontong. Madam, pa-advice naman, meron akong boyfriend na Egyptian din. Nasa Egypt pa siya work. Po niya is accountant. Ayan. First advice ko sa mga sender, please, lagyan ninyo ng comma, lagyan ninyo ng period, o ako na lang mag-a-adjust kasi hindi ko, kapag walang comma, walang period, mahirap maintindihan yung sulat or message, di ba? Anyway, tayo na lang mag-a-adjust. Umalis po siya sa work niya sa Egypt para dito mag-work sa Saudi. At pakasalan daw niya ako dito. Ko po alam ang gagawin ko kasi 6 months pa lang ako dito sa amo ko. Ano po ba dapat kong gawin? Di ko alam kung matatakot ako o magsaya. Kasi finally, may totoo nang magmahal sa akin na ibang lahi. Kaya lang, natatakot din po ako kasi sabi nga nila, ang mga Egyptian daw ay nananakit. Alam niyo na alam niyo talaga, hindi pa siya experience, hindi niya alam ang katotohanan. Okay, ipapaliwanag natin. Kaya tayo nandito kasi kailangan natin buksan ang isipan nila at sabihin sa kanila ang katotohanan. Ng babae, totoo po ba yon, madam? Totoo ba na nananakit ang mga Egyptian? Hope po mabigyan ninyo ako ng advice. At isa pa pala, madam, pwede ko ba kaya tanong sa boyfriend ko kung nananakit siya? Baka kasi ma-disappoint sa akin. Kaya nag-ask muna ako sa'yo. Thank you po. God bless you. Malalaman natin sa mga salita ng sender na bata pa siya o kung hindi na siya bata. Para sa akin, ang bata mga nasa 20 to 28, ganyan. Kapag nasa 30s na, hindi pa nakasalamuha ng iba't ibang klase ng uri ng tao, hindi siya nag-mature kaagad. Anyway, bakit ko nasabi yun? Kasi bago pa lang siya makamit ng isang Egyptian, naniwala kaagad siya na pakasalan siya, seryoso sa kanya, true love. At yung isa pang napansin ko, nananakit daw ang mga Egyptian. Okay, ayun ay i-clear natin lahat, bibigyan natin ng advice para matulungan natin yung ating kababayan makamove o makapag-decide kung anong dapat niyang gawin. Sana bawat Pilipina na OFW na may ganitong sitwasyon, makinig kayo. I-share ko sa inyo ang aking own experience. Itong advice ko para kay Marian ay general. Unang-una ninyong isipin, bakit kayo nag-abroad? Anong purpose ninyo? Bakit nagpakahirap kayong mag-process ng papel bago kayo lumabas ng Pilipinas? Yan. Ilagay ninyo yun sa mga listahan bago kayo mag-decide. Pangalawa, isipin ninyo ang sarili ninyong kapakanan. Okay? Papaliwanag ko sa inyo isa-isa. Siyempre, ang pag-abroad, may purpose yan. Gusto niyo makaahon sa hirap ng buhay, gusto ninyong matupad yung mga pangarap ninyo, makapagpagawa ng bahay, makabili ng sasakyan, makatulong sa magulang, o yung iba sa atin may mga anak na iniwan. Ayan. Ayan yung purpose. Alam kong most Pilipino na nag-abroad, ang purpose ay makaahon sa hirap ng buhay at makatulong sa pamilya. Ayun. Pangalawa, isipin ninyo ang sarili ninyo bago kayo pumasok sa isang relasyon. Natatandaan ko, nung pumunta ako sa UAE, okay, batch kami, maramihan, kasi cashiers kami lahat noon. Yung iba, sales lady. So, isang batch kami pinadala. So, ang purpose ko noon, mag-abroad ako para magpatayo ng sarili kong bahay. Ayun yung pangarap ko noon bumili ng sarili kong sasakyan. Yan. Nung may nakilala ko, wala pang 1 month, na in love na kaagad ako sa isang Syrian. Hindi ko alam nung panahon na yon na ang mga Arabo, ang target pala nila, bagong Pilipina at bata. Kasi walang experience inosente. Wala silang alam sa nangyayari sa paligid. Wala silang alam sa ugali ng mga Arabo. Kaya ayun ang target nila. Hindi naman lahat. Pero mostly sa kanila, ang nagsabi sa akin yan, Arabo din. Yung
Siyempre, pinag-uusapan nila yun eh. Akala mo ba hindi sila nag-uusap-usap? Pinag-uusapan nila yun. Kung anong lahi yung target nila, kung anong lahi yung madali nilang makuha. Lahat yan sila, ganun. Lalong-lalo na yung mga mapaglarong mga Arabo. Bakit ko sinasabi na isipin muna natin ang mga sarili natin? Kasi kapag nakapag-desisyon tayo ng mali, inisip natin yung ibang tao, yung nararamdaman nila, yung desisyon nila, sinunod natin. Lalagpak tayo. Hindi tayo makakaahon kung tayo ay broke. Wala tayong financial aid sa iba. Mahirap humanap ng tulong, lalong-lalo na kung bago pa lang dyan sa ibang bansa. At saka, sa ibang bansa, kanya-kanya. Hindi mo alam kung tutulungan ka ng taong yun kapag lumagpak ka. Kapag ikaw broke financially, wala kang pera, paano mo maiaahon ang sarili mo? So, ang dapat mong gawin, i-focus mo ang sarili mo sa goal mo kung bakit ka pumunta sa ibang bansa. Kasi bata ka pa, lalong-lalo na kung bata ka pa, bago ka pa dyan. Ang isipin mo kung paano ka makakapag-transfer sa isang posisyon sa trabaho papunta sa paangat, pataas na posisyon. Ganyan ang ginawa ko. Nung nakipagrelasyon ako, na in love ako, minix ko yung emotion ko at saka isip. Kung paano ko paaangatin ang sarili ko para gamitin yung tao na karelasyon ko para umangat ako. Okay? Siyempre, in love ako sa kanya, pero ginamit ko rin siya, tinulungan niya rin ako para umangat ako. So, imagine niyo, mula sa pagiging cashier ko, naging executive secretary ako. Nag-transfer ako ng visa, nag-transfer ako ng amo. Pagkatapos ko maging executive secretary, nagtrabaho naman ako sa government sa tulong ng ex-boyfriend ko. Ibig kong sabihin, bago ninyo talikuran yung mga pangarap ninyo bago kayo mag-abroad, siguraduhin nyo muna na magiging maganda ang buhay ninyo. Syempre, hindi nyo sigurado kasi hindi nyo alam ang buhay ng makakasama ninyo. Walang nakakaalam ng kapalaran natin. Kaya nga, palakasin natin ang sarili natin. Magpundar tayo, mag-ipon tayo ng pera, bumili tayo ng bahay, ng sasakyan, negosyo. Saka tayo mag-decide, mag-asawa, lalong-lalo na sa mga batang OFW. Huwag muna kayong mag-asawa bigla, lalong-lalo na kung bago lang kayo dyan sa lugar kung saan kayo nagtatrabaho. Be free. Gumala kayo, pumunta kayo sa mga lugar na hindi nyo pa napupuntahan, gustong-gusto ninyong puntahan. Experience ninyo yung buhay ng pagiging single. Bilhin ninyo yung mga bagay na hindi nyo pa nabibili. Pagrelasyon kayo, pero wag muna kayong pumasok sa buhay na hindi kayo sigurado. Lalong-lalo na kung wala kayong pera. Paano kung pumasok kayo sa isang relasyon tapos nag-fail? Sino mahirapan? Di ba kayo? Iiwan lang kayo, nagamit na kayo. Kaya sayang yung buhay, yung oras, yung feelings ninyo. Kaya be practical, be clever, smart girl, at isipin nyo lagi yung sarili ninyo bago kayo pumasok at magpakasal sa isang tao. Kasi kung talagang fake nyo na makapag-asawa ng Arabo, darating at darating yun. Katulad nangyari sa akin. Yung question na nananakit ba yung mga Egyptian? Hindi lahat ng Egyptian. Katulad ng mga taga-Saudi o taga-UAE o taga-Pilipinas, yung mga lalaking mga nananakit, hindi lahat nananakit. Bawat bansa may lalaking nananakit. Ganon din dito sa Egypt. Pero kapag nananakit kasi ang lalaki dito, ibig sabihin sa kanila, walang kwenta yon, iniiwanan. Katulad din nangyayari sa ibang bansa, iniiwanan sila. Hindi naman lahat ng ibig sabihin, may nakita kang Egyptian na nananakit, lahat na ng Egyptians nananakit. Hindi. Huwag kang maniwala sa ganun. Tandaan natin, kapag nananakit ang lalaki, mayroon diyang part yung babae. Pwedeng masyadong nagar yung babae. O kaya, masyado siyang magasto, hingi siya ng hingi. O kaya, lagi niyang pinupukpok yung isip ng lalaki, na-i-stress sa kanyang lalaki. May mga dahilan. Kaya nasasaktan sila ng lalaki, nananakit yung lalaki. O kaya, kinukonsinti nila yung pananakit ng lalaki sa kanila. Hindi nila ini-stop. Kung kayo may kapartner kayong nananakit, stop nyo ang pananakit niya. By threatening him na kapag sinaktan mo ko ulit, iiwan kita. O ipapupulis kita. Mga ganon, para mag-stop siya. Tayo ang dapat mag-stop sa kanila. Huwag na huwag nyo rin itatanong dun sa partner ninyo kung nananakit siya. Kasi foul yun. Hindi nyo yun aaminin. At saka, may dahilan kung bakit nananakit ang tao.
Kung ikaw naman mabait, pasensyoso, o mahinahong tao, sasaktan ka ba ng isang tao? Kung hindi mentally retarded, yung lalaking yun, da, hindi mananakit. Kung normal lang siya. Huwag ninyong tatanungin kung nananakit siya, nang bababae siya, nagda-drug siya, o naghahanap siya ng sugar mommy. Lahat yun, red flag. I-discover ninyo sa sarili ninyo yung mga ugaling yun. Saka kayo mag-decide. Ayan, sana may natutunan kayo sa video ito. Lalong-lalo na sa mga bata pa dyan, huwag kayong magmadali. Take your time. Enjoy your life. Kasi maniwala kayo, kapag faith ninyo, dadalhin kayo doon sa future ninyo. Huwag ninyong sayangin ang panahon dahil hindi na yan babalik. Lagi kayong mag-iisip kung anong importante para sa inyo, hindi para sa ibang tao. Dahil walang tutulong sa inyo kundi sarili nyo lang. Okay? Have a good day. Bye!